Bago tayo magsimula, gusto ko munang pasalamatan kayong lahat sa patuloy ninyong suporta. Tunay pong nakakataba ng puso ang inyong walang sawang panunood at pagtangkilik sa ating munting channel. Pero sumigaw si Lihua. Lahat ng ito, kasalanan mo. Dahil sa'yo, napipilitan akong mag-training araw-araw. Kung hindi mo ginawa yun sa steel selection ritual, sana tahimik ang buhay ko ngayon. Bakit hindi ka nalang tulad ng ibang illegitimate child, invisible? Bakit hindi ka nalang nawala? Dahil sa'yo, hindi ako makatulog, hindi ako makakain ng gusto ko. Araw-araw, training lang. Ayoko naman talaga nito, pero pinipilit lang ako ng nanay ko. Bigla siyang natahimik at mukhang nagsisi dahil hindi niya sinasadyang sabihin ang totoo. At narinig ng ating bida ang lahat. Habang paalis na ang ating bida, sinabi niya, kung hindi ka makatulog, di huwag kang matulog. Kung hindi ka makakain ng paborito mong pagkain, di huwag mong kainin. At kung galit ka sa akin, talunin mo ako. Kapag natalo mo ako, kusa akong lalapit at hihingi ng tawad sa iyo. Naiintindihan mo, ganyan gumagana ang pamilya natin. Pagkasabi nito, paalis na siya. Ngunit sumagot si Lihua. Sige, mayabang na lalaki. Kung yan ang gusto mo, yan ang gagawin ko. Tatalunan kita sa naming ceremony, at kapag nangyari yon, luluhod ka sa harap ko at hihingi ka ng tawad. Huwag mong kakalimutan yan, at sana ay di mo pagsisihan ang desisyon mo. Sumagot ang ating bida, hindi ko yan makakalimutan. Ikaw rin, siguraduhin mong tandaan mo. Pagkatapos ay umalis na siya. Nag-shift ang eksena sa 7th Section Training Ground, isang lugar kung saan tanging mga direct lineage lang ang pwedeng mag-training. Dumating si Baekhyun, ang matriarka ng Lee Clan, at agad na sinabi, Maid, umalis ka muna rito. Kailangan kong makausap ang anak ko ng pribado. Pagpasok niya sa training ground, nakita niya si Lihua na paspusang nagsasanay. Tanong ng matriarka, anong ginagawa mo? Sagot ni Lihua, nagte-training po ako, inay. Matigas ang sagot ng matriarka. Narinig kong natalo ka ng illegitimate child na yon. Di ba sinabi ko na huwag kang magpapatalo sa kanya? Sobrang kabiguan ang dala mo sa akin. Kung nagte-training ka lang para iwasan ang sermon ko, itigil mo na yan ngayon din. Naiintindihan mo, ayoko na ring magsalita pa sa'yo. Pero sumagot si Lihua. Inay, kung iniisip niyo pong nagte-training lang ako para makaiwas sa mga sermon niyo, nagkakamali po kayo. Nagulat ang matriarka. Anong sinabi mo? Sagot ni Lihua, hindi ako nagte-training para takasan ang mga lecture ninyo. Hindi rin ako nagte-training dahil inutusan niyo ako. Nagte-training ako dahil gusto ko. At balang araw, tatalunan ko ang illegitimate child na yun sa pinakamalupit na paraan. Kaya huwag po kayong mag-alala. Nabigla ang kanyang ina sa sinabi niya. Sabi ng kanyang ina, hindi ako makapaniwalang dahil sa illegitimate child na yun, ikaw ay namotivate. Sinabi ko sa iyo na talunin mo siya, ipakita mo sa kanya na isa lang siyang anak sa labas. Pero ngayon, parang siya pa ang naging inspirasyon mo. Nagulat si Lihua sa narinig. Ngunit agad namang sinabi ng kanyang ina, makinig ka, anak. Ikaw ay isang legitimate child, at siya ay hindi. Karapatan mong talunin siya. Kahit pa hindi ka mag-training, nararapat lang na year-okan mo siya sa ilalim ng mga paa mo. Tama ba? Pagkatapos ay may iniabot siya. Kung hindi mo siya kayang talunin sa paraan mo, ito ang gamitin mo, ang Dream Life Trance. Isa itong uri ng nakakamatay na lason. Painumin mo siya nito para tuluyan na siyang mawala sa iyong landas. Mamatay siya, at iyon ang paraan ng pamilya natin sa pag-alis ng mga kaaway. Naiintindihan mo ba? Pagkasabi nito, umalis ang kanyang ina. Pagkatapos nito, lumipat ang eksena sa silid ng ating bida. Nakita natin ang nani habang tinitingnan ang report card ni Hero, at manghang-mangha siya. Natamo kasi ng ating bida ang rank 1 sa lahat ng test. Sabi ni Hero, Nani, ngayon po ba? Hindi na kayo nag-aalala tungkol sa akin.
Pagkarinig nito, niyakap siya ng nani at umiiyak na sinabi, "Young Master, wala naman akong naitulong sa iyo. Hindi kita na-train kahit kailan. Pero ngayon, ganito kataas ang narating mo. Sobrang proud ako sa iyo." Biglang pumasok ang kanyang tiyahin at sinabi, "Anak, young master, bumalik ka na mula sa training. Tara, mag-training ulit tayo." Sagot ni Hero, "Ha, kakabalik ko lang po mula sa training." Tugon ng tiyahin, "Kaya nga sinasabi ko, tanga ka talaga. Dahil katatapos mo lang mag-training, siguradong pagod ka at masakit ang katawan mo. Pero kapag nag-training tayo gamit ang mana techniques, mawawala lahat ng pagod mo." Naguguluhan, sabi ni Hero. "Ngayon ko lang narinig yang sinasabi mong ganyan." Nerbiyos ang tugon ng tiyahin. "Hindi naman ako nagsisinungaling, di ba?" Biglang sinabi ni Hero, "Tiya, may ipapakita po ako sa inyo." Pagkasabi nito, inactivate niya ang kanyang kapangyarihan, na ikinagulat ng labis ng kanyang tiyahin. Paglapit ng tiyahin, sabi niya, "Aba, nakarating ka na agad sa first star." Pagkatapos, ipinaliwanag ng ating bida ang tatlong yugto ng mana arts. Iron Body Stage sa unang yugto, pinalalakas mo ang katawan mo hanggang sa maging kasing tibay ito ng bakal. Shigang Stage sa ikalawang yugto, pwede mong i-transform ang iyong mana sa iba't ibang elemento. Extraordinary Stage sa ikatlong yugto, kaya mong manipulahin ang mana mo para makapaggamit ng mga supernatural na kapangyarihan. Ngunit sabi niya, "Iba ang mana techniques ng aking tiyahin. Kapag natutunan mo ang kanyang estilo ng mana arts, mas higit pa ito sa normal na paraan. Kahit nasa basic stage ka pa lang, pwede ka nang maging napakalakas at mas mapahusay pa ang iyong supernatural abilities." Kaya nga, hinahati ni Tia ang mga ito base sa stars. Pagkatapos, tiningnan ng kanyang tiyahin ang mana paths ng ating bida at sinabi, "Oo nga, umabot ka na sa first star. Akala ko magiging mahirap ito para sa'yo. Ang sabay na pag-practice ng martial arts at mana techniques, iniisip ko nga na aabutin ka ng kahit 1 taon. Pero napakabilis mo." Sumagot ang ating bida, "Tia, huwag niyo na pong itanong kung paano ko yun nagawa. Noong nagte-training ako para sa naming ceremony at sa mana techniques ko, halos lahat ng buto ko ay nabali. Paulit-ulit na nasakal at naghalo ang mga ugat ko sa loob ng katawan, at kailangan ko silang paghiwa-hiwalayin uli. Sobrang sakit, hindi ko maipaliwanag. Akala ko dati, kailangan lang hayaang damaloy ang mana sa katawan gaya ng tubig sa ilog. Pero doon ko napagtanto, ang katawan natin mismo ang sasakyan ng mana." Pagkarinig nito, tila naliwanagan ang kanyang tiyahin. Ang katawan natin, ay isang sasakyan para sa mana. Bigla siyang napaisip at sinabi, "Anak, sa palagay ko, kaya ko rin yan." Napangiti ang ating bida at inisip, "Wow, Tia, ang talino mo pala talaga." At habang iniisip niya ito, si Tia ay niyakap ng tiyahin ang ating bida at sinabi, "Baby, maraming salamat. Dahil sa'yo, sa wakas ay naliwanagan na ako." Ang ating bida naman ay napaiyak. "Aray, nabali ang mga buto ko. Nabali talaga ang mga buto ko." Pero sabi agad ng Tia, "Oh, fair na, magsimula na tayo ng Star 2 training." Gulat na sagot ng ating bida, "Ha, kakaabot ko pa lang sa Star 1. Sabi ng Tia, "Alam mo, yung determinasyon mong abutin ang Star 1 ay talagang kamangha-mangha. Dahil dyan, hindi na matagal bago mo maabot ang Star 2. Sige nga, gusto kong malaman, sa tingin mo, saan ka ba pinakamagaling?" Sagot ng ating bida, "Syempre, sa swordsmanship." Ngunit sinabi ng tiyahin, Hindi ka sa swordsmanship magaling, kundi sa mana techniques." Tumutol ang ating bida, "Nakita nyo na ba akong gumamit ng swordsmanship kahit isang beses?" Sagot ng tiyahin, "Wala akong pakialam kung gaano kakagaling sa swordsmanship. Pero sigurado ako, ang mana arts mo ang tunay na pinakamalakas." Nagulat ang ating bida at napaisip, totoo kaya ang sinasabi ni Tia?
Sa dati kong buhay, wala akong mana veins. Pero sa buhay na ito, posible kayang ako ang magiging pinakamagaling sa mana arts. Sabi pa ni Tia, alam mo ba, ang mana art na meron ka ay mas mataas pa sa mga natutunan ng maraming dakilang mana artists. Sa lahat ng tinuruan ko ng mana techniques, wala pa ni isa ang tunay na nakasabay sa akin. Ikaw lang ang nagawa yun. Kaya ikaw ang tinatawag kong pinakadakila. At kung maabot mo ang Star 2 gamit ang mana art na ito, ang naming ceremony ay parang candy na lang para sa'yo. Kaya, simulan na natin ang training, ha? Tanong ng ating bida. Sige, Tia. Pero teka, ano po yung bagay sa tabi nyo? Biglang kinuha ng tiyahin ang bagay na iyon, isang mana device, at pinaputok ito kay bida. Biglang may tumamang mga metal marble sa tabi niya. Sabi ng tiyahin, ito ay metal marbles. Alam mo ba, kapag ang isang mana artist ay gumagamit ng mana, hindi mo kailangang manatili sa isang lugar lang. Pero kung palagi kang nakatayo lang habang lumalaban, hinding-hindi mo magagawang lumaban ng maayos. Kaya tuturuan kita ng training gamit ang mga mana metals na ito. Sa tulong nila, matututunan mong gumalaw ng mabilis at mahusay habang ginagamit ang iyong mana. Sige, simulan na natin ang training mo. Pagkasabi nito, nag-shift ang eksena at ipinakita ang ikalawang yugto ng training para sa naming ceremony. Dito, si Jangok ay magsisimula ng turuan ang ating bida tungkol sa swordsmanship at kung paano i-activate ang 6 na strength nito. Sabi ni Jangok, ituturo ko sa iyo ang mga secret techniques ng Esteemed Lich Clan. Kaya bibigyan lang kita ng 1 minuto. Pumili ka na ng anumang sandata na gusto mong gamitin. Wala kang makukuhang dagdag na oras. Agad na nagtungo ang ating bida at si Lee Hawa para pumili ng kani-kanilang mga sandata. Habang pumipili sila, tinatitigan ni Lee Hawa ang ating bida. Tinanong siya ng ating bida, ano na naman, gusto mo na namang makipaglaban sa akin? Sagot ni Lee Hawa, wala akong sinasabi. At nagpatuloy silang dalawa sa pagpili. Pinili ni Lee Hawa ang espada, pero ang ating bida, una niyang pinili rin ang espada, pagkatapos ay kumuha rin ng sibat, crossbow, at iba pang iba't ibang uri ng sandata. Nabigla si Lee Hawa at nagsabi, ano ba yang ginagawa mo? Isa lang dapat ang piliin na sandata, hindi lahat. Pagdating sa battleground, tinanong siya ni Jangok, anong ginagawa mo? Sagot ng ating bida. Kayo po ang nagsabi na pumili kami ng kahit anong sandata na gusto naming gamitin. Tanong ni Jangok, bakit ang dami mong pinili? Sagot ng bida, kasi ginagamit ko talaga lahat ng yan. Dito, nagalit si Jangok, lumakad sa tabi ng ating bida, at sinabing, akala ko nagpapanggap ka lang na tanga. Pero ngayon sigurado na ako, isa ka talagang tunay na tanga. Pagkatapos ay sinabi niya, makinig ka, ituturo ko sa iyo ang mga secret techniques ng Esteemed Lich Clan. Pero bago iyon, kailangan mong matutunan muna ang tamang posture o paraan ng pagtayo para maisagawa ng tama ang mga teknik na ito. Hindi ko ituturo sa iyo kung ano-ano ang mga skills nito. Ang ituturo ko lang ay ang pinakaimportanteng bagay para matutunan mo ang secret technique. At iyon ay kung paano i-activate ang sixth sense na nakatago sa loob ng iyong dugo. Naiintindihan mo ba? Kaya, sige, maghanda ka na at gamitin mo sa akin ang pinakamalalakas mong atake. Pero bigla na lang, si Jangok ay lumitaw sa tabi ng ating bida at agad siyang inatake gamit ang isang malakas na spear strike. Buti na lang at nagawang i-block ito ng ating bida, pero dahil sa lakas ng impact, napaatras siya. Pagkakita nito, sinabi ng instructor, wow, bata, nagawa mong i-block iyon. Habang napapaatras, iniisip ng ating bida. Sa nakaraang buhay ko, naranasan ko rin ang training na ito. Pero noon, palagi akong talo. Palagi akong bagbog. Pero sa buhay kong ito, bumalik ako. At magbabago ang lahat. Babaguhin ko ang kapalaran ko. Kaya ang tanong, magagawa kaya ng ating bida na baguhin ang tingin sa kanya bilang isang illegitimate child sa loob ng Lich Clan?
Malalaman natin yan sa susunod na episode.